Ganito sinuplak ni Attorney Ferdinand Topacio si Remulla na de umano sobrang kakapal daw ang pagmumukha nitong si Remulla. Titigas na maumukha. Pero sir, Napailing na lang si Attorney Ferdy Topacio sa anyay makapal na mukha ni DOJ Secretary Boying Remulla na nais maging ombudsman kahit binatering ram nyo ron, giba yung gate noon, kahit bakal. Ganoon katigas. Talagang Freycinet Republic na tayo. Ang titigas na maumukha. Pero sir, Napailing na lang si Attorney Ferdy Topacio sa anyay makapal na mukha ni DOJ Secretary Boying Remulla na nais maging ombudsman kahit may kaso ito sa naturang opisina. Mag-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday, before Friday. I think that I have a lot to offer there. So, Sorry, pero di ko may final kong complaint sa inyo si Sir. okay lang yun. talagang dito sa Pilipinas, grabe na uso na talagang pakapalan ng mukha under the Marcos administration eh. Para si Boying Remulla, may mga kaso sa ombudsman, gustong mag-ombudsman. O nga. Grabe namang Yun nga po kakapalan. yung mga reaction ng netizen. Paano nangyari yun? The person who weaponized the DOJ, nababoy ang DOJ, ginamit ang mga batas laban sa kalaban ng gobyerno. Yun ang gagawin mo, ombudsman. Anong gagawin nun? Obvious naman, di pagtakpan Oo. ang mga kalokohan ni Marcos even beyond its Yes, hello. term. Hanggang 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Yes. Huwag naman, anak ng pating naman. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Eh, Pambihira sino naman. mag-appoint sa kanya? Siya mismo? Sa sarili Hindi, niya? dahil sa JBC, ang presidente mag-a-appoint. Kita nyo, tingnan nyo yung mga naging ombudsman. Tingnan mo yung listahan ng ombudsman. Oh, sabihin na natin yung latest ombudsman, si Martires. Si Martires ba ay miyembro ng gabinete? Hindi Nang, po. nag-appoint sa kanya? Hindi. Hindi. Galing siya sa Supreme Court. Galing sa talaga. judiciary, neutral. Si Vasquez, Conrado Vasquez, the first ombudsman, very respected Yes. na mahistrado. Totoo. Oh, pambihira, di ba? Baka ngayon palang masira. Kaya nga bago ito kita nyo kung gaano ka-ipokrito itong mga ito. Sabi nila noon, hindi daw maganda ang pagka-appoint kay Merceditas Gutierrez na ombudsman kasi tao ni GMA. So pinilit nila mag-resign. O Oh. bago ngayon gagayahin nyo. Gito mo kung gaano katigas sa mga pagmumukha niyan. Freycinet. Ano ba yung Freycinet? Hindi po. Prefabricated concrete. Yung ginagamit sa mga flyover, di ba? Pag may gumagawa ng flyover, makikita mo may tatak. Freycinet. Prefabricated concrete. Yung mga buhos, ganong katigas ang pagmumukha nito. Talagang Freycinet Republic na tayo. Ang titigas na maumukha. Pero sir, Actually, nung ayaw kayong papasukin sa KOJC, Oh. dapat mukha ni Remulla ang binatering ram nyo ron, giba yung gate noon, kahit bakal. Ganon katigas. Ang gobyerno, huwag kang balat Mariing sibuyas. kinuwestiyon ni former spokes Harry Roque ang desisyon ni Senadora Risa Hontiveros na kasuhan ng cyber libel ang mga vloggers na bumabatikos sa kanya. Mapakukulong mo nga itong mga vloggers na ito. Sa tingin mo ba, kung yung mga vloggers na dinimanda mo ay makukulong, matatahimik na yung buong bansa sa pagtatanong? Totoo ba yan, Risa Tanas Ontivirus, na nagtatanim ebidensya ka, nagtatanim testigo ka? Alam mo kasi, ang dami ng desisyon na sinabi ng Korte Suprema. Pag ikaw, taong gobyerno, huwag kang balat sibuyas. Kung hindi mo matanggap ang mga pagpupula sa iyo at may karapatan ang mga taong bayan bilang tagabayad ng buwis na ikaw ay pulaan, huwag kang maggobyerno. Hindi ka naman pinilit maging senador. Gustong-gusto mo nga, 3 beses ka natalo bago ka naging senador. Tapos hindi ka makatanggap ng pula sa taong bayan. The truth shall set you free. Kung walang katunayan, walang katunayan yung tanim ebidensya mo, malalaman din natin yan. Pero nasasaktan ka kasi in the first place, wala pang enough na basihan para ikaw ay paniwalaan talaga ng taong bayan. Dahil kung ikaw sa mulat-mula ay pinagkakatiwalaan, sa unang beses pa lang na pagtakbo mo sa Senado, panalo ka na. Dahil ikaw naman, palagi kang kakampi ng administrasyon. Nung ikaw'y kongresista, oo, hindi ka talaga kakampi ng administrasyon. Pero siyempre, nanalo ka bilang senador dahil kakampi ka ni Noynoy Aquino, di ba? Hindi mo naman matatanggi yan. At pinagsasabi nga na dapat pag-aralan kung paano mo nagamit yung PhilHealth na alam naman natin na ang pondo ng PhilHealth hanggang ngayon ay ginagamit sa lahat ng bagay except para sa kalusugan ng mga mamamayan. Nais mong supilin ang mga pula sa iyo dahil alam mo sa mulat-mula hindi ka tanggap ng taong bayan. Nahalal ka lang dahil nagkaroon ka ng sapat na pera, sapat na endorsement ng isang administrasyon na nakaupo kaya ikaw nahalal. Yun ang katotohanan. Kaya gusto mong patahimikin lahat ng iyong mga kritiko ngayon. Dahil kung hindi yan ang talagang pakay mo, hindi ka magdidemanda ng
cyber libel. Dahil malinaw na malinaw, kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, alam mo na ang cyber libel ay panunumpil ng karapatang pantao. Ngayon malinaw na ha, hindi lang sang-ayon kay alias Rene na binaboy mo ang proseso ng Senado sa pamamagitan ng pamimili ng testimonya. Sana nga mapatunayan mo hindi katotohanan yan. Dahil kung hindi, dagok yan hindi lang sa'yo, kundi sa institusyon ng Senado. Sa ating demokrasya, mamtakin mo, halos sagrado ang Senado tapos bababuyin mo sa pamamagitan ng tanim ebidensya. At ngayon, wala nang kaduda-duda sa pagsampa mo ng cyber libel. Kalaban ka ng karapatang pantao.